Sunod, mga kababayan, ito patunay, isa ito, mga kababayan, sa patunay na kapag sa side ng mga Duterte, wala talagang makukulong nung panahon ni Digong. Katulad nito ngayon, mga kababayan, kay Manny Pacquiao. Ano ba yung kay Manny Pacquiao, Ken? Eto, mga kababayan, si Manny Pacquiao, sinabi ni Manny Pacquiao ngayon, mas believe ako kay Pangulong Bongbong Marcos kasi napakulong niya ang mga kriminal. Compare kay Digong noon. So, ang mga DDS, mga kababayan, galit na galit. Galit na galit dito sa reaksyon ni Manny Pacquiao. Ito pakikita ko sa inyo. Ayon kay Manny Pacquiao, ito po. Dating Senador Manny Pacquiao. Ayan, dito sa post ni ito ito, mga kababayan. Samar Western Vlogger. Ayan reaksyon na natin. Ito, tatanungin ko lang kung totoo man ang mensahe ni Manny Pacquiao o hindi, at least makakapag-react tayo. Galing po ito kay Samar Western Vlogger. Ito po. Dating Senator Manny Pacquiao, sinabing mas believe daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay dating President Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw maraming nagawa si PBBM na ipakulong daw ang lahat ng mga kriminal at nasampahan ng kaso ang mga kurap sa gobyerno. Na which is totoo naman talaga, mga kababayan. Mas believe ako kay President Bongbong Marcos kaysa kay dating President Duterte. Sa ngayon kasi tahimik at naipakulong niya ang mga kriminal. Yan ang sabi ni Manny Pacquiao. Mga kababayan, which is totoo po. Bakit? Hindi po natin masisi si Manny Pacquiao kung magsabi ng ganito kasi nakikita naman po natin na may naipakulong na kurap. Kasi bakit? Kung tatanungin ninyo ngayon si Manny Pacquiao, meron bang kurap sa panahon ni Digong na nakulong? Magbigay kayo ng isa, sinong kurap? Sige. Mga DDS na magagalit dito sa comment ni Manny Pacquiao, magbigay kayo ng isa na may naipakulong na kurap si Digong nung panahon niya. Bago kayo mag-react na mali si Manny Pacquiao. Sir Bien, hello po. Ma'am Lisa, ayan, may galab shoutout. Santiago, and kay Ma'am Kenji, ayan. Tanong ko lang, mga kababayan, sino pong kurap na naipakulong ni Digong? Kaya nga sabi ni Manny Pacquiao, believe siya kay PBBM na may kurap na naaresto, nakasuhan at napakulong. Sa panahon ni Digong wala. Kaya mga DDS, huwag kayong magalit Tignan ninyo. Reverse psychology na naman to ng mga DDS, sasabihin nila. Kaya naman nagaganyan si Pacquiao, balimbing kasi yan. Nasabihin nila yan, balimbing. Alam nyo, sa totoo lang, speaking of balimbing, normal yan. Favorite fruit yan ng mga politician. Pero kung ikaw tatanungin, bakit hindi ka babalimbing kung nakita mong tama yung gawa ng tao? Alangan man manatili ka sa isang katiwalian. Siyempre, lumipat ka doon sa kabutihan. Huwag kang manatili sa kasamaan, may impyerno ka niyan. Ngayon, mga kababayan, kung tutuusin, isa po si Manny Pacquiao sa patunay na talaga pong maraming kurap nung panahon ni Digong. Kaya nga hinahamon siya ni Digong noon, magsabi ka ng pangalan at ahensya sa gobyerno kung asyaan ang kurap. Kasi kung hindi ka magbigay, isabi ko sa taong bayan na ikumpanya kita na hindi ka iboto kay sinungaling ka. Di ba? Sabi yan ni Digong noon. Kasi sabi nga ni Manny Pacquiao, kurap ang administrasyon ni Duterte. Hinamon siya ni Digong noon. Ngayon, mga kababayan, isa po sa pinaimbestigahan ni Manny Pacquiao nung panahon ni Digong, itong rock knitting na worth 9 billion sa Benguet. Nasangkot si Pulong together with Yap na dating AXIS. So ngayon, mga kababayan, ito po yun. Ano ba yan, Kent, yung sinasabi mong 9 billion? Rock knitting. Ito po, mga kababayan. Dito tayo, mga kababayan. Pacquiao wants Senate prove 9 billion rock knitting in Benguet. Ayan. Panahon po ni Duterte yan, mga kababayan. Gusto ni Manny Pacquiao na imbestigahan sa Senado yung 9 billion rock knitting sa Benguet. Nasangkot si Pulong at si
Eric Yap. So ngayon mga kababayan na baliwala lang. Napunta lang sa joke-joke ni Digong na sinungaling si Pacquiao, walang may pakitang tama. So samantalang ngayon mga kababayan, hindi ba totoo? Si mismong si PBBM naka-discovery 36 billion na. 36 billion na yung 9 billion noon. Kasi bakit? Hinahayaan at pinoprotektahan ni Digong. Yung 9 billion na kinanta ni Manny Pacquiao na rock-knitting sa binggit noon, ginawa ni Digong kinitoy-kitoy niyang putang ina siya. Kasi nakinabang pala siya. Pati anak niya. So ngayon, yung dating 9 billion, medyo maliit pa, naging 36 billion na ngayon. Putang ina nila. Kita nyo yan? Tapos sasabihin ni Digong, sinungaling si Pacquiao. Kayo mga DDS, paano nyo ipagtanggol to? Sabihin nyo, sinungaling si Manny Pacquiao. Mismo Pacquiao once seen it prove on 9 billion rock knitting project in Benguet. Ito na, AXIS, ito. Seek a Senate investigation on 9 billion rock knitting project in Benguet, which is allegedly back at the province caretaker AXIS. Party list representative Eric Go Yap. Kita ninyo? Tapos pahamon-hamon pa si Digong. Ikaw man sabihin mo kung saan at sino, anong ahensya yan. Kasi kung hindi mo mapatunayan, ikumpanya kita sa tao na wag kang iboto kay he is a liar. Sabi ni Digong yan, putang ina niya. Diba? Ang galing-galing mo magsalita, buti hindi mo nalunok yung dila mong hayop ka, potang ina mo. Yeah? Kaya ngayon mga DDS, magpakatanga pa rin kayo. Dati 9 billion lang yan. Ngayon, magkano na? Ito, check natin. Ito mga kababayan, 36 ito, billion rock knitting. Kita naman natin yan Benguet. Ito na, yung 9 billion noon. 36 billion peso rock netting scam in Benguet naman po ang pag-usapan natin. Kasi you previously challenged Mayor Benjamin Magalong to drop the names of those involved. And earlier may storya tayo and Magalong said, hindi pa siya nagbabanggit ng mga pangalan dahil hindi pa tapos yung investigation. Wala rin daw siyang pinoprotektahan at sabi pa nga niya sa'yo na well, this is in response to your challenge. Sabi niya, meron naman kaming honor code. A cadet does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang niya yon. Your thoughts, please. Applicable sa kanya yun. Kasi sinabi niya sa akin noong 2022 when we had the conversation, kung sino nasa likod ng rock netting scam. Bakit hindi niya masabi ngayon? And for somebody who's posturing as an anti-corruption procedure, wala pa nga siyang napafile na kaso Actually, si Trillanes, binulgar din ni Trillanes. Yan. Noong panahon daw ng 2022 election, nakausap daw ni Trillanes si Magalong at sabi daw ni Magalong, alam mo ba, kumpadre, si Eric Yap at si Pulong nasa likod ng 36 billion na yan. Napaghatian na nila yan. Kaya nagtaka si Trillanes, bakit ayaw niyang pangalanan si Pulong? Kung noong 2022 election, kinausap na pala niya si Trillanes niyan. Si Trillanes may sabi niyan. Ngayon lang, kakasabi, baka sabihin nyo naman, nag-imbento ako ng kwento. Lahat po ng sasabihin natin dito, may ebidensya, may pruweba. Galing kay Trillanes yan. So ngayon, mga kababayan, asan yung sabi nila ngayon? Anong reaction ngayon ng mga DDS kay Manny Pacquiao? Mali ba si Manny Pacquiao na mas believe siya kay PBBM kaysa kay Digong? Sa panahon ni Digong, putang ina, puro ngal-ngal, kayabangan. Kapag kakaalyado niya sangkot, ipapatay niya lahat ng witness para tapos ang issue. Ang style kasi ni Digong noon, mga kababayan, halimbawa, katulad nung magnetic lifter, si Jimmy Guban, tsaka yung isa pa, pinakulong niya. Na which is si Jimmy Guban, yun yung nakabisto na may droga sa magnetic lifter. Pero ang ginawa ni Digong, pinakulong niya yung nakabisto, pinatay niya yung iba, nirakrakan niya ng Armalite. Yung NBI agent, gumagapang-gapang sa lupa, pinatay ni Digong. According yan sa investigasyon sa Quadcom. Kung sino pa yung nakabisto, siya pa yung nakulong. Kita niyo yan?
Ganyan si Digong. Kung sinong nakabisto, either ipatayin ka, ikulong ka. Pero ngayon, kung isuma total at himay-himayin ninyo, nagkadugtong-dugtong na. Kaya putang ina mo, Rodrigo, makulong ka dyan, putang ina mo. Demonyo ka sa lahat ng demonyo. Putang ina ka. Kaya mabubulok ka dyan, putang ina mo. Mabuhay ka hanggat gusto mong putang ina ka. Mabulok ka dyan, hayop ka. Pakademonyo mo. Nilinlang mo yung taong bayan. Kung baga matapang ka, putang ina mo. Protector, mafia, drug lord, protector ka pala. Lord of drug lord ka palang, hayop kang putang ina mo. Diba? Diyos mio marimar ka. Kaya dapat lang makulong ka dyan, tang ina mo. Kinasusuklaman ka ng taong bayan. Sinusumpa kitang hindi ka makauwi, putang ina ka. Mamamatay ka sa hirap. Uudin yung likod mo sa kakahiga. Mamamanasin yung mga binti at braso mo sa wala kang exercise. Mamamatay ka dyan. Hayop ka. Diba? Kita mo yan. Kaya sabi ni Senador Trillanes, demonyo yan. Diba? Demonyo yan. Sa totoo lang. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya kayo mga didis, putang ina nyo lahat kayo. Todo-todo, literal. Walang ligtas sa inyo. Lahat kayo mga putang ina nyo, mga bobo kayo, tanga-tanga kayo. Sinampal na kayo ng katotohanan, nakulong na lahat-lahat si Digong. Ipagtanggol nyo pa rin at sabihin yung mabuti, tang ina nyo, saan kayo nakakita ng mabuting nakakulong at hindi makalaya-laya? Putang ina nyo. Saan kayo nakakita? Nakakulong, hindi makalabas-labas, mabuti pa rin, putang ina nyo. Saan kayo nakakita niyan? Ipagtanggol nyo pa. Mga animal, mga bobo, mga tanga-tanga. Alam nyo, sa buong mundo, Pilipinas lang ang kadaming puro bobo talaga. Totoo lang. Magagaling sa chismisan, pero bobo sa kilusan. Ang inang yan. Putang ina, magaling si Tatay Digong. Vice President yan, hero yan. Lahat ng pangako tinupad. Tang ina nyo yung droga nga, 3 to 6 months, ubos daw ang droga. Putang ina nyo, tao ang nauubos. Tang ina nyo. Diba? Yung droga, wala. In interview ni Jessica Soho, anong sabi? Ito, listahan mabigat. Uwi mo, hindi ko kaya yan. Bigyan nyo man ako ng 20 years, or ilan pa. Maghanap kayo ng bagong Marcos. Putang ina mo, ipapasa mo kay Marcos. Tapos nung na-presidente si Bongbong Marcos, sisirain mo, sabihan mong bangag, adik, weak leader. Putang ina mo, ikaw yung weak. Bakit? Ikaw yung nakakulong, putang ina ka. Ikaw yung weak, tang ina mo. Weak ka pa ngayon sa bulpin na walang tinta, tang ina mo. Diba? Ita mo na, Digong. Weak ka pa sa bulpin. Sinungaling kang hayop ka. Kaya hindi ka pa namamatay, sinusunog ka na, tang ina mo. Diba? Tapos lilinlangin mo yung tao. Lilinlangin mo yung tao na magaling ka. Magaling ka mang iskam, tang ina mo, budol kang presidente, kang hayop ka. Ini-scam mo yung tao. May pa golden age of infrastructure ka pang nalalaman na bill. Putang ina. Sa 119 ka project, putang ina, 12 lang natapos. Putang ina mo, nasaan yung pondo niyan? Tang ina mo. Tapos si BBM nagsunod ng bayad dyan sa bill na inutang mo na 14 trillion. Putang ina mo. Tapos sabihin mo si Bongbong Marcos ang magnanakaw. Tang ina mo ka. Si Marcos yung nagbayad sa inutang mo mula dyan sa bill, the 119 project na 12 lang ang natapos. 14 trillion ang iniwan mo na minana ni BBM. Tapos si BBM ngayon ang magnanakaw, putang ina mo. Diba? Mga DDS, hindi nyo ba na-gets? 14 trillion utang ni Digong bumaba sa sinalo at minana ni Marcos. Tapos sisigaw ninyo si Marcos magnanakaw, putang ina nyo, saan napunta yung 14 trillion sa bill pa lang? Wala pa sa 20 milyones yung natapos niya. Putang ina nyo. Diba? Tapos sasabihin ninyo ngayon, si BBM ang kurap.
Samantalang si Digong nag-iwan ng napakalaking utang. 14 trilyon! 14 trilyon! Dahil dyan sa build na putang inang build na yan. Sa 119 ka project, 12 lang ang natapos, tang ina nyo. Diba? Saan napunta yung pondo nun? Diba? Kanino napunta? Ang sinalo at minana ni Marcos utang, hindi pera. Tang ina nyo, tas magpapaniwala kayo dyan sa mga DDS na si Marcos magnanakaw. I-explain ninyo bakit sa 119 ka project, 12 lang ang natapos. Asaan yung pondo nun? Pakisagot. Kaya yun, kinarma. Bilyon ang naubos kay Kopman. Diba? Putang ina nila tong mga hayop na to. Tapos sasabihin nila si BBM ang magnanakaw kasi pumirma sa GAA. Putang ina nyo, si Digong 6 na beses pumirma ng GAA. May kurap ba siyang napakulong nung panahon niya? Wala. Ang sarap nyo ipagbala sa electric pan nang mag-ikot-ikot kayo nang hindi patigilin, di ba? Diyos ko, mga potang ina nilang mga hayop na mga bobong nila lang. Ay, Diyos ko. Mamarikit. Ayan. In Sweden, mega love shoutout po. Di ba? So, yun lang po, mga kababayan. Yung ating live, no? Sa mga oras na ito. Alas 10 na po. Alam nyo naman po, pag alas 10, matutulog na po tayo. Mostly pa mga sinasabi nilang bobo at mga pipi, yung pinagpatuloy nilang walang gastos ang gobyerno. Kita nyo yan mga kababayan, 119 ka project niya sa golden era of infrastructure na build. Biruin nyo, bumili ka ng pugon, bumili ka ng tren na wala pang release, tapos lahat ng binili mong tren, kamamahal, puro may tagas. Tatanungin ninyo ngayon, totoo ba yan, Ken? Baka naman pag ipapanood ko pa dito ngayon, ang mga DDS sasabihin na fake news na naman tayo. Ito ha. Ito na. Tren, binili ni Digong, may tagas. Lumabas sa pagdinig sa Kamara na ang mga biniling bago ng gobyerno noong 2017 para sa LRT1 Cavite Extension ay may tagas. Pinuna rin ng mga mambabatas kung bakit bumili na ng mga bagon kahit hindi pa tapos ang mga riles. Bili ho ang gobyerno noong 2017, pero nung dumating ho dito ay hindi ho natin nagagamit sapagkat ang 80 na dumating sa ating bansa ay may water leak. Kita nyo? Bumili ka ng tren, walang release, tapos lahat ng binili mo, ang presyo branded, tapos yung dumating puro leak, puro butas, puro tagas. Putang ina nyo mga DDS. Diba? Ganyan kayo katanga. Mga inutil, lampas lupa, uto-uto, pangit, patay guto, manyakis, bobo. Ganyan kayo. Ang presyo nyo, 6 billion. Pero ang dumating, substandard. Hindi lang tren yan, mga kababayan. Meron pang barko ng Philippine Navy. Bilyon din ang halaga. Pero yung dumating, second hand na. Kita nyo yan. Ay nako, mga kababayan.